Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito, tayo po ay nagdiriwang ng ating 42nd year anniversary sa pangkabuuan ng GILGM. At nais ko munang batiin ang bawat mga sumusunod sa araw na ito. Ang inyong kagalang-galang na Regional Coordinator, si Pastor Joseph Monterroyo. Ang judge sa council, si Pastor Joey Sante, Pastor Ruel Estrada, si Pastor Robert Manalo. Kasama na rin ang lahat ng mga overseers sapagkat napakarami ay babatiin ko na lang ng isang beses. Magmula sa outreach number 1 hanggang sa outreach number 32. Lahat ay kino-congratulate ko sa ating pong anibersaryo. Bago po tayo dumako sa mensahe ng Panginoon, ay nais ko munang tayo ay dumulog sa isang maikling panalangin. May I request everybody to bow our head for a moment of prayer. Aming Ama, kami po ay dumudulog sa trono ng inyong biyaya sa araw na ito. Hinihiling po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Holy Spirit, speak to us, bless your people, and bless your servant. In Jesus' name, Amen and Amen. Ang ating pong tema sa taong ito, sa 42nd year anniversary, ay Confident in Christ. Being confident in Christ Jesus. At ang ating pong text ay matatagpuan po natin sa Philippians chapter 1 verse 6. Basahin ko po sa NLT translation. And I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. Sa araw pong ito, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ay nais kong tumalakay sa apat na mahalagang katotohanan na patungkol po sa pagiging confident. Una ay ating pong pag-aaralan o tatalakayin ang meaning ng salitang confident. Pangalawa, saan ba nagmumula ang pagiging confident? Pangatlo, paano ka magiging confident sa iyong sarili? At ang pangapat ay tatalakayin din natin ang mga katangian ng mga confident people. So yan po, apat na puntos ang ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Una, ay yung ibig ipakahulugan ng salitang confident. Kung kayo po ay magsasaliksik o magsisearch, marami kayong makikita na meaning noong confident. Pero ito pong isi-share ko sa inyo ay ito isa talaga sa mga meaning na napili ng mga mahuhusay na scholars at ito po yung gagamitin ko. Para po sa kanila, ang confident ay willingness to try. Yan po ang ibig sabihin ng salitang confident, willingness to try. Lahat naman ng bagay ay laging magta-try ka. Magsisimula ka lang muna. Maaring sa umpisa ay palpa ka hanggang sa maging perfect. Lahat ng bagay ay nagsisimula sa maliit hanggang sa ito ay maging malaki o ma-develop mo. So, yan talaga yung pinakamalapit na meaning ng confident, no? Willingness to try. So, lahat tayo na mga tinawag ng Diyos sa ubasan ay nagsimula tayo na magbukas ng maliit na gawain. Hanggang sa ito ay lumaki at ma-perfect at ito po ay ma-develop, maging mabunga. So, yan talaga ang eksaktong ibig ipakahulugan na yung confident ay willingness to try. Umpisa ka lang muna. Try it until you succeed. Okay, so ang number 2 ay saan ba nagmumula yung pagiging confident ng isang tao? Una ay through personal experience with God. Ang isang taong makaranasan na sa Diyos, ayan ay confident. Kung siya man ay pastor ngayon, kung ikaw man ay pastor ngayon, magiging confident ka lamang kung ikaw ay mayroon ng malawak na karanasan sa Diyos. For example, sa pagtayo mo sa pulpito, pag sinabing malawak ang karanasan, ay hindi yung nag-preach ka lamang sa 10 yung audience mo. Maaaring ikaw ay nakapag-preach na 100 yung audience mo. Ikaw ay nakapag-preach na sa iba't ibang kongregasyon. Iba-iba yung audience mo.
O maaaring ikaw ay nakapag-preach na rin sa 5,000, 10,000 conference o seminars. So, yun ang ibig ko sabihin. Hindi yung pag sinabing ikaw ay confident ay sanay kang mag-preach sa mga local outreach mo lamang na kilala mo yung iyong mga audience. Hindi po yun ang tinutukoy kung malawak ang karanasan. Ang isang tao po na confident sa kanyang sarili sa pangangaral, siya ay hindi nangangaral lang ngayon. Maaaring 20 years, 40 years na siyang mangangaral. Siguradong kapag tumayo yan, confident na yan. Dahil hindi lang naman siya ipinanganak kanina. Matagal na siyang tumatayo sa pulpito. Alam nating lahat, minsan, mahirap talaga yung tumayo sa pulpito. Lalong-lalo na kung first time ka. Talagang kakabahan ka. At kung minsan, kapag magde-deliver ka ng mensahe, kung kailan ka naka-schedule, saka naman dadating si Bishop, nakaupo doon sa harap, hindi mo ini-expect. So, mangyayari niyan, kakabahan ka, kapatid. Dahil nandyan yung mga tao na sa tingin mo ay talagang mga iniidolo mo sa gawain ng Panginoon. Ay bakit biglang dumating? Pero mayroong isang lesson na dapat kang matutunan kapag mayroong mga dumating na mga godly men during the time na ikaw yung naka-assign. Lagi mong tatandaan, kapatid, na yung mga great people never stop learning. Yung mga taong dalubhasa na sa gawain ng Panginoon ay hindi yan tumitigil na makinig at matuto. Yan yung principle. Dahil ikaw yung pinatayo ng Panginoon, ay gawin mo lang. Hayaan mo sila lang yung taga-pakinig at ikaw naman yung magdi-deliver ng mensahe. Naniniwala po ako na hindi lahat ng wisdom ay ibinigay lamang ng Diyos sa isang tao. Ang karunungan ay ibinigay ng Panginoon, i-distribute niya ito sa iba't ibang tao. So, maaaring meron kang alam na hindi alam ni Benny Hinn o ni Myles Munroe. At maaaring meron din namang alam si Myles Munroe na hindi mo alam. Kaya, magpasalamat ka kung ikaw yung ginagamit ngayon ng Panginoon na magde-deliver ng mensahe. So, yan ang unang-unang pinagmumulan para ang isang tao ay maging confident, malawak na karanasan. Kung halimbawa, ikaw ay marami ng answer prayer sa Panginoon, marami ka ng miracles na naranasan sa gawain ng Panginoon, meron ka ng mga personal healing na naganap sa iyong buhay, yung karanasan mong yan ang magtutulak sa iyo para maging confident ka sa iyong pangangaral ng salita ng Diyos. Ang number 2 na pinagmumulan ng pagiging confident ng isang tao ay yung meron kang tinatawag na evidence. Meron kang resibo, no? Ako, personally, kung ako po ay inyong i-evaluatein, no? Matagal na. Ang ating pong gawain ay 42 years na, no? So, matagal na akong nangangaral. At sa bawat pangangaral ko, kapag ako'y naimbitahan ng mga local church natin, kadalasan ay binibigyan nila ako ng plaque of certification. So, yung mga plaque na yan, kung pupunta ka sa aking opisina, makikita mo yan talagang daan. Iba-ibang anniversary. Lahat ng anniversary, meron akong resibo. Ang tawag ko dyan ay resibo. Certificate of Appreciation. Meron ka niyan. Meron kang mga, license to solemnize marriage. Meron kang certification ng ordination. Ang tawag dyan ay resibo. Ebidensya yan na ikaw ay talagang mangangaral. Sa aking pong cellphone, mga kapatid, ay meron po akong isang wall sa aking cellphone do sa photos. Ang makikita mo lamang doon ay lahat ng picture ko na nakatayo ako sa pulpito. At sa tuwing makikita ko yun, at ako'y tatayo ngayon sa inyo para mangaral, alam ko na ako ay dalubhasa ng mangangaral. Hindi lamang ako ngayon nangangaral. Kasi yung mga litratong yon, yung mga certificate of appreciation na yon, yun yung resibo ko. Ebidensya na nagpapatunay na matagal na akong nangangaral ng salita ng Diyos. So, ang pangalawang pinagmumulan ng pagiging confident ng isang tao ay yung meron kang evidence o tinatawag na resibo na susuporta sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ang pangatlo po na pinagmumulan ng confident ng isang tao ay yung result o yung tinatawag na bunga. Merong bunga yung iyong mga ginagawa. Kung ikaw ay pastor ngayon, ay nais kong gamitin example ay ang inyong lingkod, si Bishop Ding. So, ang GILGM po ay nagsimula yan sa outreach number 1, diyan sa El Magrabi. Isang maliit lamang na gawain, isang maliit na kwarto.
Pinangunahan lamang ng dalawang Bible study leader. Dalawa lang. Pero ngayon, to cut the story short, mahigit na tayong more or less 200 churches. So, yung bunga mo, yung iyong result ng iyong ministry is magbibigay yan sa'yo ng suporta, ng confidence. Dahil alam mo na sa loob ng 42 years ay alam mo na nakaback up sa atin ng Panginoon. Sinamahan tayo niya dahil alam niyo yung magkaroon ka ng more or less 200 churches, hindi yan gawain ng tao. Yan ay gawain ng Diyos. Kung hindi tayo sinamahan ng Diyos, yung biyaya ng Panginoon, hindi natin mapapalaki ang ministeryo. Take note, it is the works of the Holy Spirit imparted to GILGM. Kaya tayo ngayon ay mayroong ganyang kalaking ministeryo na umiinog sa buong mundo. So, yan yung ikatlong dahilan o pinagmumulan ng pagiging confident ng isang lingkod ng Panginoon. Yung resulta o mayroong bunga ang iyong ginagawa sa ministeryo. So, yun po. Natalakay na natin yung tatlong mahalagang katotohanan na pinagmumulan ng tawag dito noong pagiging confident natin, ano? Yung meron tayong una ay malawak na karanasan, pangalawa meron tayong ebidensya, at ang pangatlo meron tayong bunga o magandang result. Dumako naman tayo sa ating point number 2. Paano ka magiging confident sa iyong sarili? Yan. So makikita po natin na ang pagiging confident sa ating sarili bilang lingkod ng Panginoon, dapat maliwanag sa iyo yung iyong identity kay Kristo. Dapat maliwanag sa iyo yung standing mo kay Christ. Ano ba yung ginawa sa iyo ni Kristo? Dapat maliwanag sa iyo yung finished work ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At mababasa po natin, dapat clarity, no? Know who you are in Christ. Dapat alam mo kung ano ngayon yung kalagayan mo kay Kristo. Sa awit 103, beginning verse 3 and the following verses up to 5, mababasa po natin ito. Ito pong awit 103, ito po yung benefits of the finished work of Jesus. Ang nakalagay po dito, dapat pag alam mo ito kapatid, confident ka 100%. Ang sabi po ng ating text, He who began a good works. Sino po ba yung nagsimula ng magandang trabaho sa atin? Di ba? Si Jesus Christ. Ngayon, yung tinrabaho ni Jesus Christ, finish na yon, tapos na yon. He finished it. He cried on the cross. He said, it is finished. Ang tanong, alam mo ba yung na-finish? Alam mo ba yung benefits ng finished work ni Jesus? So, magkakaroon ka lamang ng confident kung alam mo na, ang sabi po dito, who forgiveth all our iniquities. Ang sabi po dyan, bless the Lord, O my soul, and forget not all the benefits. Now, this text is talking about the benefits of the cross. Ngayon, kung ikaw isang Kristiyano, kung hindi mo ito alam, hindi ka magiging confident. Pero ito po ay finished work na ni Jesus. Ang unang sabi dyan, who forgive all our iniquities. Pinawalang sala ka na ng ating Panginoon Kristo. Who healeth all your diseases. Pinagaling ka sa iyong mga latay, sa iyong mga sakit at karamdaman. Who redeemeth thy life from destruction. Iniligtas ka na ng Panginoon sa kapahamakan at meron ka ng buhay na walang hanggan. Who crowned thee with loving kindness and tender mercy. We are now surrounded by the grace of God. At ang pangapat, who satisfied thy mouth with good things. Kung you imagine, the Lord is our shepherd, I shall not be in want. Talagang, lalo na kayo dyan sa Jeddah, talagang siksik-liglig umaapo ang mga pagkain diyan, ha? Yung mga biryani dyan, talagang sinasatisfied ng Panginoon ang inyong mga labi araw-araw. At ang pinakamaganda niyan, God renew our youth like an eagle. Yung isang tunay na pinagpala ng Diyos, hindi yan patanda ng patanda. Nire-renew ng Panginoon pabata ng pabata. Amen. Kaya kalabitin mo yung nasa tabi mo, sabihin mo, dapat pala, hindi ka patanda ng patanda, dapat magkaroon ka ng isip bata. Yan. Because it is biblical. Nakasulat po yan sa scriptures. Hindi lamang yon. Hindi mo lamang alam itong benefits ng awit 103, dapat alam mo rin na ikaw ay ginawang matuwid ng Panginoon. Dati makasalanan ka, God made you righteous. Dati anak ka ng demonyo, you become a child of the Most High God. Dati ikaw ay kaaway ni Jesus, now you become the friend of Jesus. You are a royal priesthood,
a peculiar people. You are the ambassador of Christ. You are a citizens of God's kingdom. So ito pong identity na ito, no? Yan yung sinimulan ni Kristo. Tapos na yan. At yan na yung iyong kalagayan ngayon. At mahalaga, para maging confident ka, dapat alam mo yan. Ngayon, tapos na yung kay Christ. Ang sabi yan, He is able to finish it until the second coming of Christ. So ngayon, sa kapanahon na natin, we are under by grace by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay, umalis na si Jesus, pero pinadala ang Holy Spirit para siya naman yung magtrabaho para doon sa Great Commission, no? It is the works of the Holy Spirit that matters today. Ang Holy Spirit ay nananahan sa bawat isa po sa atin. So, napakahalaga na alam natin yung tapos na si Jesus doon sa kanyang unang mission, pero ipagpapatuloy ito ng banal na Espiritu para yung Great Commission na iniuutos sa atin na we are a Great Commission church, go ye to all the world and preach the gospel. Dapat maganapin po natin yan, pero huwag kayong mag-alala. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sasamahan tayo ng banal na Espiritu. Basta alam mo lang yung ministry para huwag kang mapagod. Dapat alam mo, stop trying. Do not try to do it by yourself. Start trusting the Holy Spirit. Tayo ngayon ay, ang kapartner po natin ay ang banal na Espiritu sa ating pagsasagawa ng tinatawag na Great Commission. You cannot do it by yourself. Hindi mo yan, mapapagod ka lang kapatid. Ang ministry po ay trabaho po yan ng banal na Espiritu. It is a teamwork between you and the Holy Spirit to enable you to become effective and successful pastors or ministers of the gospel. So yan po, yung mga pangalawang napakahalaga o yung pangatlong tinatawag natin na paano ka magiging confident sa iyong sarili bilang lingkod ng Panginoon. Dapat alam mo ito, yung iyong identity, clarity. Alam mo yung goal mo, alam mo yung pupuntahan mo, alam mo yung katayuan mo kay Hesukristo. Okay, dumako na po tayo sa ating pang-apat, no? Mga katangian ng mga confident people. Dapat alam mo yung mga katangian ng confident people. Number 1, confident people, they don't need to prove they are right. Yung po mga taong confident kay Christ, hindi na po kailangang idepensa nila ang kanilang sarili kung sila ay tama o hindi. Dahil sila nga ay confident. Ang kanilang confident ay na kay Christ. Wala sa tao, wala sa gobyerno, wala sa pera, na kay Kristo lamang. Number 2, confident people, they never waste time comparing. They know their work without proving others wrong. Okay? So yun po daw mga confident people, hindi nila kinukompare ang kanilang sarili sa iba. Yan ha. Sabi mo sa katabi mo, wag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Pag kinumpare mo yan, hindi ka confident. Dapat hindi mo i-kinukumpare ang sarili mo dahil kapag kinumpare mo, baka mamaya mas magaling siya, edi magalit ka pa. O kaya naman ikaw yung mas magaling, baka naman magyabang ka. So yung confident people, hindi niya kinukumpare ang kanyang sarili sa iba. Okay? Number 3, confident people know when to speak and when to keep silent. Ayan, kapag ang isang tao ay confident kay Kristo, ay hindi mapapaawa yan, no? He knows how to control his mouth. He knows when to speak and he knows when to keep silent. So, safety siya. Dahil ang kanyang confident ay na kay Kristo, meron siyang wisdom, meron siyang insight kung kailan siya magsasalita o kung kailan siya mananahimik. Yan po ang isa sa napakagandang katangian ng isang confident people. Number 4, confident people only please God. He never only please God, no? Not men. Hindi niya piniplease ang mga tao, no? Naglilingkod siya para bigyan lang ng kaluguran ang Diyos at hindi po ang mga tao. Number 5, confident people never complaining, never explaining, just relaxing. Confident people never complaining, never explaining, just relaxing. Kapatid, ikaw ba'y nagrereklamo ngayon? Ikaw ba ay nagko-complain? Ikaw ba ay nag-i-explain pa ng iyong sarili? Alam mo nang tama ka na, nag-i-explain ka pa? Kapag ganyan ang kalagayan mo, nagre-reklamo ka pa, maaaring hanggang ngayon hindi mo pa na iintindihan ang ibig sabihin noong salitang patient. Alam niyo ba yung patient? Ang meaning yan ay waiting without complaining. Naghihintay ka nang hindi ka nagrereklamo. Pero kung ikaw'y nagrereklamo ngayon,
sa ministeryo ng Panginoon, o ano man ang ginagawa mo, nagrereklamo ka. In other words, tinuturuan ka ng Diyos na magkaroon ng patience, na karakter, na mapagpasensya, hindi mo pa natututunan dahil nagrereklamo ka pa. Kalabitin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo, relax ka lang. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Huwag kang magreklamo kasi yung mga nagrereklamo, hindi nakakapasok ng promised land yan. Okay? So ngayon, in summary, sa ating pong mensahe ngayong anibersaryo, ay natutunan po natin yung meaning ng confident. It is willingness to try. Tapos, tinalakay po natin saan nagmumula ang pagiging confident. Malawak na karanasan, mayroon kang ebidensya, mayroon kang bunga o mayroon kang resulta. Tinalakay din natin yung pagiging confident natin. Dapat alam natin yung ating standing kay Christ, yung ating identity. Yung finished work ni Jesus, dapat master mo yan at yan ay pinananampalatayahan mo. At ang huli, tinalakay po natin ang 5 na mga katangian ng mga confident people. So, sa mga kapatid, ang aking tanong sa aking pagbabahas, confident ka ba kay Kristo? Kung confident ka kay Kristo, dapat relax ka lang. Hindi ka nagrereklamo. Once again, happy anniversary sa lahat ng mga kamanggagawa at lingkod sa GILJM JEDSA. Congratulations! Happy 42nd year anniversary. To God be the glory. God bless you.